Ang nakaraan, narinig natin ang mga kwento at pahayag ni Ellen Carandang. At para sa inyong kaalaman, bago pa man dumating ang 5 nagbalik-loob sa pamahalaan na kabilang sa Morong 43 dito sa kampo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, ay may isa ng dating Amazona na naunang sumuko sa pamahalaan noong taong 1986. Siya, si Commander Liway, noong siya ay kabilang pa sa kilosang komunista. Siya ngayon si PFC Lerma Bulaklak. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, siya ay bumaba sa bundok at nagbalik-loob sa pamahalaan. Nakasama niya sina Valentino Paulino, Jeneline Pizarro, Ellen Carandang, Cherilyn Tawagon at John Mark Barrientos. Nakapwa ngayon ay ginustong manirahan sa kampo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ganito naman ang kwento ni PFC Lerma Bulaklak alias Commander Liway sa DZRH. Sa kanyang kwento, siya ay pumasok sa Kilusan ng taong 1980 sa lalawigan ng Quezon. Nahuli ng mga sundalo ng taong 1982. Siya ay pinalaya matapos na makulong ng 3 buwan. Ngunit muling bumalik sa Kilusan kasama ang kanyang asawa at muling nakipaglaban sa pamahalaan. Subalit dumating ang panahon na kanyang napagtanto na mali ang kanyang ipinakikipaglaban. Kaya't noong taong 1986, pagkatapos ng pamosong EDSA Revolution na dahilan para maluklok sa pangyarihan ng dating may bahay na ina ng Pangulong Benigno Aquino III, ang yumaong Pangulo at may bahay ng dating senador na si Ninoy Aquino, si Ginang Corazon Cojuangco Aquino, bumaba sa bundok si Kaliway at nagbalik-loob sa pamahalaan. Actually po lang naman yung unang paniniwala na sinasabi nila na revolusyon yung tanging solusyon sa problema ng mamamayan, yun po ang pilit namin pinaniwalaan kasi nga pamilya po kaming napasama doon. Subalit habang tumatagal sa loob ng ilang taong pinamalagi ko doon, nakita namin na yung sinasabing pagbabago wala namang kahinatnan dahil una, niloko lang namin yung sambayan ng Pilipino, salip kami makabigay, nakikain naman, salip na makatulong, pumapatay naman. Tapos sinasabi nilang walang mga hold up o walang mga pagpatay na ginagawa ang partido. Pero yung paglabag na ginawa nila, hanggang doon na lang po yung sabi ngay, hindi po namin masikmura yung kanilang ginagawang paglabag. Ngayon, sa paniniwala ko po nung una na sila yung makakatulong sa aming pamilya, sa lahat ng mamamayan, kabaliktaran po yon. Dahil lahat po ng ginawa namin ay puro pagwawaldas at sabi nga hindi po nakatulong sa bayan. So paano ka naman nagbalik-loob sa pamahalaan? Bali, nagkaroon po ako ng asawa nun doon. Yung asawa ko po yung naging parang gusto niya bumaba na. Nahikayat po niya ako dahil meron na po kaming anak. Tapos nauso na po yung pagpatay sa mga kasamahan din namin, sa mga hindi nila pwedeng pagtiwalaan. Kung kaya naisipan po namin, kung hindi po kami aalis, baka isa sa aming mag-asawa ay patayin na rin. Kung kaya ang ginawa ko po noon, lahat ng kapatid ko inipon ko na para sama-sama na po kami bumaba. Anong taon nung ikaw bumaba? 1986 po yon, pero nakasuko po kami 1987 na. Hindi ka naman nagsisisi? Hindi po ako nagsisi dahil kung nung una po nanindigan ako para sa bayan, masigit po palang dapat dito ako maglingkod sa tunay na bayan. Ngayon, anong masasabi mo sa mga katulad nilang nagbalik-loob na rin sa pamahalaan? Para po sa mga kasamahan kong nagbalik-loob sa pamahalaan, ako po yung nagpapasalamat doon. Dahil unang-una, hindi po nasayang mga pagpupursige namin. Sa kabila po ng mga pagbabanta, ay andyan po silang, sabi nga matatag ding humaharap tulad po ng ginagawa ko. Dahil sabi nga po, lahat po ng mga nagbalik-loob sa pamahalaan, yan po yung mga demonyo taksil ng Kilusan, na ang hatol po nila walang iba kundi kamatayan. Subalit para sa amin po yon, okay lang po yon. Ang mahalaga po, nakahingi kami ng tawad sa mamamayan, napatunayan po namin sa sambayan ng Pilipino na tunay po yung aming pagbabago. So anong nais mo ipanawagan sa mga natitira pang nasa bundok? Para po sa nasa kabundukan, alam kong may kanya-kanya po kaming paniniwala at paninindigan. Pero sabi nga po, sa napakahabang kasaysayan na, wala namang kinahinatnan yung ating paikibaka. Sana'y tumulad na rin sila sa amin na makapagbagong buhay, piliin yung pamilya at wag po yung pakikibaka o yung komunista dahil wala pong kahinatnan ang kanilang pamumundok. Yan ang ilan lamang sa bahagi ng mga karanasan sa buhay ni PFC Lerma Bulaklak alias Commander Liway. Sa susunod na Sabado, aming iparirinig sa inyo ang kwento naman ng isang Amazonang sugatan na iniwan ang kanyang mga kasamahan sa naganap na engkwentro sa Barangay Macabod, Montalban, Rizal noong January 3, 2009. Nailigtas siya ng mga sundalo sa kamatayan. Siya si Marilyn Arayat Perez alias Hana. Inyong maririnig ang kanyang kwento sa susunod na Sabado dito sa ating Ito
ang katotohanan sa DZRH RH-TV. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH-TV. Ito ang katotohanan.